Hello everyone! Ayan, ito na tayong muli sa ating panibagong vlog, panibagong content. At syempre, yun na nga, bago muli tayong mag-umpisa sa ating new topic for today, i-share ko ulit sa inyo yung notes ko. Kaya be ready if you have notebook, ready yung blue ball pen and white paper. Katulad nito sa mga notes ko, laging blue ball pen yan. Wala akong black na sinulat, lahat blue ball pen. Okay, ang next topic natin is ito. Continuation lang ito ng notes na sinabi ko sa nakaraang vlog. Nakalagay dito, all learners learn best when they believe what they are trying to learn is of value to them. Ibig sabihin, lahat ng mga natututo o yung mga taong nag-learn into something, kapag kayo or ako ay naniwala sa kung ano ang gusto nating matutunan, ito yung magbibigay sa atin ng halaga. O talagang bibigyan natin ng halaga to. Kaya yun po yung tanong. Itong pinapanood nyo, ba't kayo nanonood dito? Ito ba ay binibigyan nyo ng halaga? Kung ito kasi binibigyan nyo ng halaga, ibig sabihin naniniwala kayo dito. Pero kung hindi kayo naniniwala dito, hindi nyo bibigyan ng halaga to. Kasi pag hindi pa kayo naniniwala dito, ibig sabihin hindi nyo pa naiintindihan. Kasi hindi nyo pa na-appreciate eh. Hindi pa kayo napapamahal dito sa information na binabahagi ko. Kasi once you love this, you will appreciate this, you will understand it. At syempre maniniwala talaga kayo dito. And since meron kayong ganun, bibigyan nyo ng halaga. You will take down notes, nakikinig kayo ng maigi, iniisa-isa nyo, talagang umi-steady ka sa lugar na tahimik at wala nakaka-disturb sa'yo, talagang 100% focus ka. Hindi yung abang may ginagawa ka nakikinig ka dito. Ang iba siyempre baka nagmumotor dyan, nakikinig. All goods, pero iba pa rin pag inulit mo siya ng tahimik, ikaw lang. Pansinin mo, iba makukuha mo information. Kahit pag pinakinggan mo yung another vlog ko ulit, inulit mo, iba. Kaya maganda pag inulit-ulit nyo. Okay? So yan, many of the things you want to learn are chosen because their value will not last. Which is true. Marami sa atin na ang pinipili lang natin na gustong matutunan ay pili. Hindi lahat. Kasi hindi naman nagtatagal yung halaga sa atin ng mga pinag-aaralan natin. It's true, marami akong pinag-aralan. Ano lang talaga nag-stick sa akin. Ano talaga binigyan ko ng value. Yun. Sa dami ng pinag-aralan ko. Mas nagbigay sa akin, ang binigyan ko ng value is yung development sa sarili ko, physicality, o yung law of attraction sabihin natin. Pero yung pinilit ko dati, yung about sa money, mga ganon, hindi masyado Hindi ko alam, mas dito ko hinahatak at sinasabi ng spirit ko, mag-focus ako sa spirituality. Yun yung mas binigyan ko ng value right now. Ibang value yung binibigay sa akin. The ego thinks it is an advantage not to commit itself to anything that is eternal, because the eternal must come to God. Yung ego natin nag-iisip na napaka-advantage kapag hindi ka mag-commit sa sarili mo sa kahit na anong bagay na eternal. Itong tinituro ko sa inyo o binabahagi ko o pinag-aaralan ko is about eternal. Yung talagang totoong buhay after this. Ito yung common words. Pag ikaw ay namatay, saan ka pupunta sunod? Yung laging question, di ba? Anong mangyayari sa'yo? We have so much fear. Si ego yun. Ayaw niyang malaman mo to. Ayaw niyang mag-commit sa ganito. Kaya maraming tao ayaw ito. Alright? Because the eternal must come to God. Dahil ang eternal, ang totoong eternal na information ay galing talaga sa may kapal. Minsan nga yung word na God marami na kasi ako napakinggan, parang napapangit na yung salitang God. Hindi ko alam kung ganun din kayo. Marami kasi napanood ng mga anime, mga palabas nun. Pag sinabing God, I am a God, the strongest, the powerful. Yung sinasabing God mode, mga ganyan, ang lakas niya, parang may cheat siya, lahat ng power, isang suntok lang, sira na agad, panalo agad, yung ganun. Yun. No, it's not that. That is the egotistical God na itinuturo or nakita ko before. No, kung may ganun kayo napapanood, so that's more on egotistical. Kasi ang God is teaching about eternity. It's about really, ulitin ko being more self-aware, forgiving, loving, compassion, kind, and non-judgment at all. Right? So yan. Next,
Actually, is part of prayer to eh. Sinasabi ko. Nasabi ko, I am here only to be truly helpful. Yan. Sasabi ko, ayan. Totoo to. Dito sa mundong to, pwede nyo rin sabihin to sa sarili. I am here only to be truly helpful. Take down notes nyo rin yan. I am here to represent Him, God, who sent me. I do not have to worry. I do not have to worry about what to say or what to do because He who sent me will direct me. Okay? Hindi ko kailangan mag-alala at kung ano ang sasabihin at kung anong gagawin dahil ang may kapal mismo na nagpadala sa akin dito ay didirektahan ako. I am content to be wherever He wishes. Ako ay makokontento sa whenever, sa kung ano man ang wini-wish niya para sa akin, knowing na alam natin, He goes there with me. Na alam mo sa sarili mo na kung saan ka man ngayon ay nandyan sa palagi, kasama mo. I will be healed as I let Him teach me to heal. Kakayaan kong i-heal niya ako dahil tuturuan niya rin ako kung paano ko i-heal ang sarili ko. Right? Okay. Next, do's. Go for a walk. Speak to people. Engage with workmate. Ito lang nagagawa ko halos lagi. I'm always engaging with my workmate. Walk naman, di masyado sobrang lamig. Sakto lang ako punta. Speak to people. I'm doing that kasi may mga customers na pumupunta. How are you? Ganyan-ganyan. Yan ginagawa ko. Anong bibili mo? Yan. So nakapag-speak naman ako that are positive and uplifting. So yan. So always positive and uplifting yung mga pinag-uusapan. Lalo na ang swerte ko ngayon kasi meron akong ka-workmate na sobrang dami niyang knowledge in pagdating sa history ng India. Tuwing nagkikwento siya sa akin, tumataas ang balahibo ko. Iba yung mga kinikwento niya sa akin, mga ancient information. Back then, yung history ng India, like kahapon, sabi niya, alam mo ba ang pinaka-first ever university sa mundong ito? Ay nasa India. Now, may mga history kung bakit nawala yon. Yung meron pang isa doon yung sinasabing Taj Mahal, yung isa sa mga 7 wonders of the world, yung napakagandang, parang may bilog na ganon. Na nung sabi ko, I don't know, nakalimutan ko na kasi. Nung nakita ko yung picture, ay sabi ko, gustong-gusto ko pumunta dyan sa Taj Mahal na yan. Ang ganda talaga. Kaya wento niya rin sa akin ang history, yan daw ay isang libingan ng isang tao. No, it's a graveyard. Graveyard pala yun. Na sinabi niya rin sa akin na itong Taj Mahal, isipin mo, it's like 1500 ago. Itong Taj Mahal na yan, yung lugar na yan. Try nyo search sa internet, no? Itong lugar na yan, ginawa daw yan ng mga tao before. And then, pagkatapos mabuo yung lugar na yan, lahat daw ng gumawa, pinutol ang kamay. Para hindi siya magaya o maulit o may turo sa iba. Kasi tignan niyo yung mga information o yung mga details ng carvings and so forth. Yung perfection of carving and so forth. Grabe kasi. Pero yung sabi niya, medyo hindi lang maganda yung mindset before nung hari or yung nagpagawa nun. Kaya ginanan. Kumbaga, nagpapasalamat ako na may mga ganong akong ka-workmate. Grabe talagang. Dami yan tinuturo sa akin kasi sobra akong interested. Kaya nga si Jesus Christ ang kwento. Malalaman nyo. Pero i-advance ko na kayo. Mababanggit ko din to soon sa next topic or mga following topic in the future. Nag-aral kasi siya sa India. Bago talaga siya ma-awake yan. Doon yung malalaman yung pinaka-specific information soon o kung ano yung mga ginawa niya pa sa India at kung ano yung naramdaman niya nung nandun siya. Right? So yan. Next, speak kind, loving words to all you meet. So, doon na papasok yung always look for the good, always look for the gold, and always start talking positively. Okay? Kaya dito, speak kind, loving words to all you meet. Alright? So yan, medyo i-clear mo natin ngayon yung ating notes. At once again, bago ko ituloy sa next topic natin or next vlog natin ngayon, vlog topic, ano po ang naramdaman nyo after nyo marinig ang notes na binigay ko sa inyo? Ano ang inyong masasabi? Alright? Comment down below lang po ulit. Comment down. Okay, sige po, let's go. Pisa na po natin.
Hello everyone, once again, my name is Rudy Caserna at as always, ako ay sobrang nagpapasalamat. I'm always thankfully and gratefully and gracefully receiving all your views. No, nandito kayo, napatuloy na nanonood at natututo. Nag-evolve tayo, nagpapataas hanggang tayo maging extraordinary. Hindi lang extraordinary, di ba? Maging exceptional. No, we're not aiming to become a normal, but become exceptional. No, nawawala tayo sa trend ng iba. Mas ito na yung hinahangad natin, mas ito yung mas pinufokusan natin kasi you feel something different because there's energy on it, on this. Yes, marami naman gumagawa nito, hindi lang naman ako. I just have a different uniqueness sa kung anong ginagawa kong information na binibigay sa inyo. At kung meron pa sanang Filipino na ganito din ka-sincere magbigay ng information, marami naman na sincere. However, yung way lang ng kung paano siguro nila i-deliver is different sa kung paano ko siya i-deliver sa inyo. Kaya ngayon nandito kayo. Aware din ako na hindi man ganun kadami pa ang nanonood right now. Pero syempre, through your help as well by sharing this, yung ibang mga tao na nangangailangan ng mga ganitong klaseng kasagutan sa buhay, well, it will help to increase the views as well. Siyempre, I will always gratefully, thankfully, and gracefully receive anything na kung ano man ang ibahagi niyo sa akin through likes, comments, share, or even just viewing. Kahit kayo ay silent viewer, I'm always thankful na po dyan, gratefully, and gracefully kasi you're watching it at nandito kayo. Okay, so yan, ano ba magiging topic natin ngayon? At yun na nga, ito ay tungkol sa the caravan owner. No? Ito lang, the caravan owner. Okay, so yun po, babasahin ko ulit and then ipapaliwanag ko sa Tagalog na kung saan madali pong maintindihan ng lahat. Right. So we have reached the point where I travel with a caravan across the desert of Northern Africa, heading southeast. So nag-travel siya, nakarating na sila doon sa northern part ng Africa, heading southeast, I believe. This is something that was the hands of the captain of the group in which I was traveling. I was indeed walking with this group. This is something daw na kung saan nasa kapitan nga, grupo ng kapitan. Diba yung kapitan ng barko na nakipag-travel siya at kasama niyang naglalakbay ang mga ito. We would occasionally ride on a camel. Occasionally, sasakay sila sa camel. But those of us who were traveling with the caravan were mostly on foot. So karamihan pala talaga sa kanila pag nagta-travel sa caravan ay laging naglalakad pala. I assisted in tending to a particular camel. I found very fascinating. So nag-assist si Jesus Christ to tend in a particular camel. Tsaka nakita niyang very fascinating. It was a cantankerous creature, but I appreciated its hard work and its willingness to walk in a long line carrying heavy supplies and materials to a part of the world that I was so excited to see. Na-appreciate niyo yung camel. Actually, hindi pa nakita ng camel hanggang sa nung pumunta ako sa Toronto Zoo. Hindi ko alam may camel pala. Laki pala talaga nila. Sobrang laki talaga. Parang tangking nga. Kaya nga sabi dito diba? Cantankerous. Ayan. And then, talagang willing din sila na maglakad kasi hindi nga sila nauuhaw Kahit abutin ng isang buwan, di na uuhaw yung mga yun Right? Yan. As I said, I was becoming quite friendly with the owner of the caravan. Masaya siya na naging friend siya doon sa owner ng caravan. For on these days, these people own all these animals. Sila pala may-ari. Yung owner ng caravan sila kasi may-ari ng mga animals na to. And there was a proprietary ownership of the trail itself in some cases. This was not the case in this particular instance. This being was using what would be considered a highway, although it was a line in the sand. Ang galing, no? Ganun pala dati na kumbaga meron silang kinukonsider na highway kahit lahat ay punong-punong disyerto puro sand lang But nothing more. But this being new, alam nila every twist and turn of these roads. Partida yung walang Google map, wala everything, walang radar. Ang radar nila is through energy. They knew exactly where the water was. Diba? Galing. And
They knew exactly where the dangers were. In terms of bandits and these sorts of things, aware din sila. Isipin mo, parang ang sobrang hiwaga ng ganun. Kumbaga for siguro hundreds of times or thousands of times na nilang ginawa o for so many times na nilang naranasan, kaya automatic ramdam na ramdam ng katawan nila, guided na talaga sila. Yung mga getong klaseng tao. We seem to have a relaxed and wonderful time of it. The captain of the caravan was a very handsome, dark man with beard and very dark black eyes. He wore a turban, and he was charming and intelligent. Okay? He would regale me with tales of his exploits. Regale, di ko alam kung regale, kung ikikwento ba o papaliwanag yung mga tales na kayang exploitation, pagdating sa babae at sa pera. And I gathered he was quite wealthy. Na talagang mayaman ng owner. However, how does one define wealth? Magandang topic niya. Itong magandang question. Paano mo nga ba masasabi ng isang tao ay wealthy? This is something that I would speak about at this time. His life was one of freedom and choice. Okay, ang buhay ng may-ari na yon, ng caravan owner, ay freedom and choice. May buhay siya na kung saan may freedom and choice. And he was very happy indeed. Masaya talaga siya. He had all of his needs met in terms of food, companionship, and adventure. So yun, kumbaga, kumpleto siya pagdating sa kailangan niya, sa pagkain, kasamahan, at sa pag-adventure. Perhaps some who might have seen him sleeping in the desert in a tent. Ngunit kahit ganun siya, mayaman nga, pero bakit nakikita na tutulog siya sa tent lang doon sa disyerto? At night would have said he was poor. So may mga tao pa pala na hindi nila alam na itong taong to ay natutulog lang sa disyerto, nasa tent lang, so maaaring itong taong to ay mahirap. Diba? But if you spend some time with him, you would see that he was very wealthy indeed. He would not have traded his life for anything. He would not have traded his life for a sedentary existence in a home with all those domestic chores. Ang point na sinasabing wealthy dito ni Jesus Christ is not about dahil sa nakatira ka sa napakagandang bahay, para masabing mayaman ka, magandang suot ng damit mo, para sabing mayaman ka, para sabing, alam mo yung astig ka, ang ganda ng katawan mo. No. It's really about, ito yung biggest point na hindi mo ipagpapalit ang buhay mo sa existence na kung saan susunod ka lang sa lahat ng mga sinasabi ng iba. Yung mga chores o course mo. Ang totoong wealth pala is something na you are very very happy kasi you have your own food, may mga kasama ka sa adventure mo, and so forth. At kahit natutulog ka kung saan man, disyerto man, sa tent man, sa kubo man o kung saan, but you're happy, you're fulfilled, kompleto ka. That's wealth. We were just so, I'm sorry for the word, freaking bombarded with the information pagdating sa sinasabing mayaman. Na may sasakyan, may mansion, maraming pera, timpak-timpak na pera na nakikita nyo at kung ano-ano pa. We were programmed with that. But that is not the case. So kung nasaan kayo, you already have the wealth. Ano ba sinasabing wealth? Ito ang sagot na binigay ni Jesus Christ. And once again, ang tanong ay, who should you listen to? Sino papakinggan mo after mo mapakinggan to? Will you take it? Will you believe it? Pangawakan mo ba? Gagawin mo ba? You will feel wealthy na ba right now? Or you still will feel something na may kulang, or you're gonna think the lack of something? Thinking the lack of something like, wala kasi yung ganito wala pa akong ganyan Paano ako magiging masaya? Wala akong ganyan. Wala pa ako nito. Right? Pero most of you na nakaabot dito at pinanood lahat ng vlog ko, lalo ng mga subscriber ko at nagko-comment, for sure, you really understand kung ibig sabihin ng being thankfully, gratefully, and gracefully. Diba? An appreciation,
understanding, and being loving. At yung 6 nga na yan, 6 foundation ng ating spiritual, di ba? Doon po nagtatapos yung topic natin dito tungkol sa caravan owner. Ang pinakagustong i-point out dito ni Jesus Christ is really about sa sinasabing totoong wealth. Right? And magiging next topic natin for next vlog ay ito na po. A quick lesson, the pursuit of material wealth. Oh, ang ganda to. Diba? The pursuit of material wealth. Alright? So yun po, once again, maraming salamat for always being there to support my vlog. Nanonood kayo dito. At yun nga, ano po masasabi ulit na inyong nararamdaman after inyong mapanood to? Comment ulit down below. Mag-comment or hindi, it doesn't matter. Okay lang po sa akin talaga. Sa ako, na-fulfill ko yung mission ko to give it. And it's not up to me na to judge kung ano man ang gagawin nyo. Either you like it or not, you share it or not, doesn't matter. Basta ako, na-fulfill ko, nabigay ko na sa inyo yung gift na binibigay ko. So if you thankfully, gratefully, and gracefully receive this gift na ginagawa ko sa inyo, then meaning, binibigyan nyo ako ng power to receive more from the source. Yan din tinuro ko last time sa vlog ko, di ba? Matuto kayong maging thankfully and gratefully and gracefully tanggapin ko nung binibigay sa inyo. Hindi yung hindi, sa kanila, ay, hindi. Di ba? So, yan. So, the more kasi na kayo ay nag-receive, thankfully, gratefully, and gracefully, tinutulungan nyo ang ibang tao to receive more. Ganon din kayo. Di ba? Pag kayo nagbibigay sa ibang tao. Kapag yung tao ay tinatanggap nila ng taos-puso, ikaw din magbigay kayo ng taos-puso, hindi yung papilit. Ha? Hindi yung papilit. Talagang gagawin mo siya kasi you feel it. You feel na you have to give it. Hindi yung kailangan ibigay. No. It's about the feeling. Kung may mga bagay ka na hindi mo pa mabigay, no, huwag mong pilitin. Hindi magandang energy pag nirelease mo. Yan. So once again, my name is Rujik Lacerna. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless us all wherever we are. Thank you.